Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong nga adlaw sa tanan, nalaygon ang Dios sa higayon o oportunidad gihatag niya kanato padayon nga makahimo kita sa ato nga pamalandong diha sa pulong sa Ginoo. Sa ato nga pagsugod atong nitugyan atong bulaton diha sa Ginoo pinagi sa pagpangamuyo. Gamahanan og Dios nga langit no, nagapasalamat kami sa higayon, oportunidad na usab nga gihatag kanamo nga makahimo kami sa pagdangop diha sa balaan imong presensya o God pinaagi sa pagbasa sa imong pulong. At the same time, sa pag-absorb sa mga butang na gusto nimong ipaabot ka namo. O bani kami karon sa mga pamalandong, gamita imong pulong, maghatag og convection diha sa kasing-kasing sa matag usa nagapaminaw sa radio o ingon man sa tanan ng mga Facebook friends nga nag-follow around the world. Lord, o bani kami, mga pamalandong, gamita ang imong pulong nga ni sa among kasing-kasing. This I pray in Jesus' name. Amen. Nini nga buntag karon, gipili nako nga magahisgot kita sa hilisgutan, nagahisgot mahitungod sa ato nga matag usa ka kinabuhi. That every one of us, anyone can make a difference. Ang matag usa kanato, pwede kita makahimo og kalahian, no? Unique nga impact niining kalibutan diin kita nagapuyo presently. Everyone can make a difference. Ang matag usa kanato pwede makahimo og kalahian, makahimo og changes sa kinatibuk-an. Mao kini siya ang ato nga challenge karon. One life can make a difference. Higala igsuon ikaw nagapaminaw karon, hinumdumi kini nga ang matag usa kanato pwede kita makahimo og kalahian niining kalibutan. Kung ang atong kalibutan nagakangiob na, ikaw pwede ka mahimo nga suga, pwede ka mahimo nga giya, pwede ka mahimo nga true sa imong kinabuhi maka-start og maayo nga kausaban sa atong kapanahunan, sa atong kalibutan karon nga nagkinabuhi, nagilaid sa kondisyon sa pagkinabuhi nga wala gyoy pagtaho diya sa Ginoo. Generally speaking, daghan man mga tao na kaila Ginoo, but kung atong tan-awon gyud, if we are honest enough, makita nato kung unsa ang kahimtangan sa atong kalibutan karon. Og nagkinahanglan kita og mga tao nga willing, ready and committed nga mubarog taliwala sa katawhan in behalf sa katawhan ngadto sa Ginoo og aron nga ang mensahe sa pulong sa Ginoo mapaabot usab ngadto sa kalibutan, no? And not only one life can make a difference to the condition of the world today, even the condition of our family, sa ato pamilya first and foremost. Ang ato nga kinabuhi muhimo kitag impact difference diha sa atong panimalay kung papaano gipadagan sa mga katawhan nga wala makaila, wala magtugyan sa ilang kinabuhi dahil sa Diyos. Paano gipadagan ng panimalay? Ikaw, higala, pwede ka makahimog difference. Magbuo ikaw, magpundar ikaw, o pamilya nga ana adiha nagkinabuhi uban ang pagtahod o pagkamatinumanon diha sa Ginoo. The condition of our family, we should make it, no? Ato kining timan-an na pwede di kita makahimo og difference kung ingon-ani na ang lifestyle sa mga katawhan, sa mga pamilya in kalibutan,
pwede ka nga ang imong sariling panimalay pwede maiba. Ha? One life can make a difference. Not only that, in the condition of our church. Tanawa ang kondisyon sa atong kasimbahanan karon. Ang ato bang kasimbahanan nagkinabuhi pa ba gihapon sumala sa handom ug tuyo sa Ginoo, or nag-iyahay na lang sa pagpaningkamot, pagkinabuhi sa sariling paraan o sariling kalipay o sa sariling interes, pero dili na sa interes sa kinatibuk-an diha sa iglesia. Just be honest. Tanawa ang ato nga sitwasyon sa ato nga mga pagkinabuhi sulod sa ato nga mga kasimbahanan. If we are honest, makita na to ang difference. Now, higala, you can make a difference. Makahimo ka o kalahian. O pwede ka kanang kalahian, difference nga imong ma-perform, mahimo sa imong kaugalingong pagkinabuhi, sa imong pamilya, pwede na mo epekto not only in the church and also in the world. Mao kana siya ang realidad. Ato makita dinhi sa balaang kasulatan, adunay daghan ng mga profile sa mga difference makers. Ha? Now, niini karong higayon, magtan-aw kitag usa lang ka ehemplo, usa ka tawo nga nakahimo gyud og talagsaon kay nga impact. Nakahimo siya og difference sa during the time sa iyang kapanahunan nga ang katawhan nga nagapalibot kaniya, ang nasod nga kinabuhi uban kaniya, nag-undergo og grabe gyud nga difficulty or grabe gyud nga trahedya kung baga kung atong tan-awon. The people God greatly uses are not perfect or even extraordinary. No? Kaning mga tawhanang ato makita in the past, according sa nakasulat di sa balaang kasulatan, sila mga tao nga dili man usab perfect. Pareho ra sila sa atoa. Adunay mga failures, adunay limitasyon, o ato makita nga dili pod sila matawag nato nga extraordinary. Kana bitong makita nato sa mga telebisyon, makita nato diya sa mga palabas nga nagpadayag sila og extraordinary strength or abilities. No. Kini nga mga tao, mga normal nga mga tao, parehas lamang kanato. Yet, ato makita nagigamit sila sa Ginoo nga naghatag og dako nga impact. Dili lang sa ilang pamilya, dili lang sa ilang simbahan o sa asa sila nabilong, but makita na to naghatag siya og dako nga impact even sa tibuok kalibutan hangtod karon. Makita na to ang difference nga ilang nahatag nga impact sa ilang pagkinabuhi, no? The profile of a difference maker. Dili kini sila perfect. Remember? Dili po sila extraordinary nga mga tao. Dili sila Superman or Wonder Woman, no? Dili sila. Mga tao sila nga ordinary, just like us. Pero kining mga tawhana ato makita sa ilang pagkinabuhi nga naay unique diha sa ilang kinabuhi, o ang uniqueness nga naa sa ilaha dili matawag nato nga imposible nga pwede nga mania kanato. Adunay gisulti ang balang kasulatan metong dinhi higala. Ato makita makaplagan that a difference makers have, number one, a compassionate hearts. At sila, aduna sila'y mga maluluyon, masinabtunon, o matawag na to nga sympathetic nga mga kasing-kasing. Compassionate hearts. Kung imong tan-awon, of course, isa lang ang ako nga i-present kanato karon. Kinsa man ni siya ang kinabuhi ni Nehemiah. Ha? Si Nehemiah known nga usa ka simple lang nga tao, pero nakahimo siya og dako kay nga difference sa iyang kapanahunan, and up to this day makita na to ang iyang ehemplo. Tan-aw na to in verse 1, Nehemiah chapter 1 verse 1. Ingon ang pulong sa Ginoo, the words of Nehemiah son of
Hakalaya in the month of Kislev in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, in verse number 2. Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile, and also about Jerusalem. In verse number 3, they said to me, those who have survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. Okay? So, nakadungog og news si Nehemiah gikan sa usa sa mga katawhan nga saksi, nakakita mismo kung unsa ang matawag nato nga grabe nga na-experience sa katawhan sa Israel sa ilang nasod, kung paano sila gibastos, paano sila gipildi, gipakaulawan, o unsa ang suffering nga ilang na-undergohan during this time. No? Makita nato dinhi, ingon siya dinhi, ingon ang report, the province are in great trouble and in great disgrace. So, kumbaga, nagkinabuhi silang pildido, nagkinabuhi sila under sa pagsakit, no? Pagpaantos sa ilang mga kalaban, uban ang pagbugal-bugal, nagkinabuhi sila nga dili makahangad, kundili nagkinabuhi silang kanunay gaduko sa ilang mga olobot pasabot, nagkinabuhi sila in disgrace, no? And then not only that, not only nga ang katawhan sa Israel during this time nagkinabuhi sa usa ka makaluluoy ng klaseng kinabuhi, but the wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. It means to say, naging defenseless sila. Wala sila'y kakayahan nga mo depensa sa ilang sarili or even sa ilang syudad during this time. Prone sila sa mga intruders. Prone sila sa mga kalaban o pildihon o katawhan lang sa mga katawhan na nasa ilang palibot. Mao kini siya ang suffering, ang situation during this time na kinabuhi kining katawhan during sa time ni Nehemiah. So, ato makita in verse number 4, when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. So ato makita dinhi ang talagsaon nga impact diha sa kinabuhi ni Nehemiah right after nga nadunggan niya ang balita, ang news gikan sa mga tao nga reliable nga naghatag og gatawag nato nga news during that time. No? Unsa man ang reaction ni Nehemiah? I sat down and wept. And not only that, for some days I mourned and fasted and prayed before the Lord of God, before the God of heaven. So ato makita dinhi ang impact diha sa kinabuhi during the time nga napaminawan niya when he heard the things, the news, or shall we say, ang bad news nga nadunggan gikan sa naga-report kaniya. No? Mao kana siya. Ato makita dinhi nga si Nehemiah anaa siya'y klase sa kinabuhi nga compassionate heart. No? Ato makita ang iyang nga reaction, I sat down and wept. Kung baga, ato makita, hinumdumon nato igala nga ang kinabuhi ni Nehemiah during this time, anaa siya sa safety nga klaseng kinabuhi. Since, kung imong tanaw ng background, ang context, kung imong tanaw ni Gala, si Nehemiah, nagtrabaho siya sa usa ka palasyo. Usa siya ka cupbearer. Usa siya nagkinabuhi
sa usa ka safety kaayo, haruhay o malinaw nga kinabuhi during this time. But during that time, nadunggan niya ang report, bad report, gikan sa tao nga reliable source, ang iyang pagbati, ang iyang kasing-kasing daw nagisi. Nga wala niya gitan-aw ang iyang sariling kapakanan, ang iyang safety, ang iyang matawag na to nga comfort, yet ang iyang kasing-kasing ning bati kung unsa ang kapaitan nga na-underguhan, na-experience sa katawhan during this time. No? Ingat siya, I sat down and wept. I mourned. I fasted and I prayed before the God of heaven. Makita na to nga si Nehemiah nagkaroon siya kasing-kasing nga maluluyon, compassionate heart, usa ka kasing-kasing nga matandog gayod sa panginahanglan sa uban. Higala, mao kining una nga kinaiya nga naa sa tao nga gusto sa Dios nga iyang gamiton. Have a compassionate heart like Nehemiah. A difference makers not only have a compassionate heart, but number 2, a repentant hearts. Ang mga different makers or difference makers ato makita igala, dili lang maluluyon, but nagpossess siya nining kasing-kasing nga usa ka mahinulsulon, a repentant kind of heart. Now, ato makita in verse number 4, when I heard these things, I sat down and wept. For some days, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. In verse number 5, then I said, O Lord, God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and obey his commands. Ato makita kung unsa ang pag-recognize, ang pagkilala ni Nehemiah sa Dios nga iyang gialagad during this time. Kung unsa ang Dios sa katawhan nga nag-antos ni ining kapanahunan, ni anang trahedya nga nag-abot sa ilang kinabuhi. Mao ka na siya ato makita dinhi. And verse number 5, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is hear the prayer of your servant is praying before you day and night for your servants the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. So, makita na to din higala nga si Nehemiah not only nagkaroon siya sa usa ka compassionate heart, but adnaa siya'y repentant heart. Klaro kaayo higala nga na-recognize ni Nehemiah ang rason ngano ang katawhan sa Israel na kinabuhi ni ining klaseng kinabuhi as at this time, tungod kay nakakita na identify kayo o na nasabtan pagmaayo ni Nehemiah nga ang katawhan sa Israel nagkinabuhi against sa kabubuton sa Ginoo. That's why na nagsuffer sila niining maong consequence. Nakita kini ni Nehemiah o ato makita igala nga ingon siya in behalf sa nation, sa nasod Israel, na ingon siya, I confess the sins we Israelites. Of course, ato makita dinhi nga si Nehemiah during this time, wala siya nakaapil sa pagkinabuhi nga dautan with the Israelites. Tungod kay nasiparar siya, naa siya nagkinabuhi dito sa hayahay o maayong kentangan. Pinangga siya dito sa kingdom, diin siya nag-serve sa hari. Pero kung atong tanawon, including himself, ingon siya, including myself and my father's house have committed against you. It means to say, nagkaroon si
Nehemiah usa ka kasing-kasing madinawaton, a humble kind of heart, including himself. Nagrepent siya, nagpangayo siya og kapasayloan. In verse number 7, we have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you give our servant Moses. So ato makita igala, ato makita nga si Nehemiah na-recognize yun ba ayon ni Nehemiah, nasabdan yun niya deep inside yan kasing-kasing nga kining suffering nga na tilawan nga na-underguhan sa katawhan sa nasod sa Israel during this time resulta sa punishment sa Ginoo tungod sa ilang wickedness. Now, ato makita dinhi nga wala niya gi-exclude ang iyang kaugalingon, include niya iyang kaugalingon nga naka-appeal siya sa kasalanan og nagrepent siya, nangay siya pasaylo in behalf sa katawhan sa Israel. Higala, usa sa ikaduha nga kinaiyahan nga gusto sa Dios anaa sa usa ka difference maker to have a repentant heart, willing to repent even to the point nga wala siya naka-appeal sa paghimo sa sala, but including himself, giamin niya, giangko niya, he humbled down himself, asking forgiveness, nangayo siya pasaylo even wala siya maka-appeal og himo sa sala sama sa gibuhat sa mga Israelites people during this time. Higala, we need to confess the sin of the world today so that our God will be merciful to all of us. Our world today, our nation is now suffering a consequence of having a kind of life, a sinful kind of life. Matag-usa. So, kinahanglan lamang ang mapaubsanong na kasing-kasing, willing to accept failures, sinfulness, wickedness, nga niya sa atong kinabuhi karon. As difference makers, we must let God work deeply in us before He will work significantly through us. To have a compassionate heart and to have a repentant heart. And number 3, a difference makers have a committed hearts. Ang mga difference makers in the past, ato makita igala, nagpusas sila sa usa ka committed nga klaseng kinabuhi. Ang commitment dili nakabase diha sa emotion, but nakabase diha sa iyang nga commitment, iyang panaad, naging loyal siya sa iyang ipanumpa diha sa Ginoo. A committed hearts. Ang commitment sigala, mulagpas kini, mulapos siya sa klase-klase nga mga sufferings, difficulties in life. When he follow God, when he serve God, lisod siya sabton sa ordinary nga klase nga mga panghuna-huna. Kay nga naman, nagkinabuhi kining klase nga mga tao, a kind of life nga matawag na to talagsaon kay nga commitment. Nga bisan pagkusukusohon sa sitwasyon, sa pagkinabuhi, sa pagpangalagat, nagpabiling nagbarog, o mulapos, even, human sa bagyo makalapos ang klaseng pagkinabuhi. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, in Nehemiah chapter 1 verse 8, remember the instruction you gave your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. So, nasabtan niya na malandong siya sa giingon sa Ginoo ngadto sa Moses. Kung maging unfaithful kamo, katagon ko kamo, himuon ko kamo mga slave sa klase-klaseng mga nasod nga agpalibot kaninyo. In verse number 9, but if you return to me and obey my commandments or commands, then even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen
as a dwelling for my name. Amen. So kung maghinulsol ka mo, kung nabungkag ko ka mo, gisilutan ko ka mo, na slave ka mo sa lain-laing mga nasod, pero kung maghinulsol ka mo, bisang asa pa ka mo naabot, tapukon ko ka mo, i-gather ko ka mo together, o dalon ko ka mo balik sa lugar na din akong gipili, na din inyong puyan, pinaagi sa akong pangalan. Hinumdum mo na ito, higala, nga ang atong Diyos is faithful. The only thing we need to repent, basi kung naay mga kasalanan, personal nato ng pagkinabuhi. Ang atong iglesia, basi wala na nagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang ato ng mga kasimbahanan, basi nakalimot na sa original plan, original command of God. That's why, nag-i-allow sa Ginoo ang klase-klase ng mga sitwasyon. Basi nagkinabuhi na ang katawhan sa Diyos. Nagkinabuhi na according sa kinabuhi, lifestyle ni ining kalibutan. The only thing we need to be honest. We need to be sincere and sensitive enough. Ang sensitivity gusto sa Diyos nga anaa kanunay sa kasing-kasing. Makabantay kita kung ang atong pagkinabuhi nagpalayo na diya sa kabubuton sa atong Diyos. No? Now, in verse number 10, nagingon, they are your servants and your people, whom you redeem by your great strength and your mighty hand. Kinsa man kini makatawhan, mao kini makatawhan nga imong giluwas, gipatabok nimo sa dagat, imong gipakaon sa mana, imong gipainom og tubig dito sa kamingawan, imong giluwas, imong gi-rescue, mao kini makatawhan. No? Gi-remind ni Maya ang Ginoo. Og na kani mga tawhan hantod karon, sila kadto mga tawhan nagiluwas nimo, gilid nimo by your mighty hand. In verse number 11, O Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant, and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. Of course, kung familiar nimo kining story, si Nehemiah, usa ka simple man, simple na tao, an ordinary man, a cupbearer to the king, was used by God nga na-restore ang desired niya nga ma-restore during this time. Remember, one life can make a difference. God was willing then during their time, and He is willing now. Willing po ang Diyos mo gamit kanimo higala only if you are willing and will commit. Kung i-commit nimo imong kinabuhi, Lord, use my life as your instrument. Gamita ang akong kinabuhi according to your will, according sa imong plan and purpose. In 2 Chronicles chapter 16 verse 9, nagingon, the Lord's eyes keep on roaming throughout the earth, looking for those whose hearts completely belong to Him, completely submissive to Him. Base igala, ikaw kini nga tao usap. Are you willing to be used by your God? Do you want to commit your life to God? Don't be hardened. Tuguti nga ang Diyos magahikap diya sa imong kasing-kasing today. And ask Him, commit your life to Him. And God is willing to use your life to be His instrument according to His plan. Gusto ang Diyos nga mogamit sa imong kinabuhi. Hingon siya sa next, so that He may strongly support them. But because you have acted foolishly in this, for now on you will have wars. Kung gusto ka gagamiton ang imong kinabuhi sa Ginoo, we need
or you need to have a compassionate heart in order nga makita nimo ang panginahanglan sa kalibutan as of now. You need to have a repentant heart. How many years nagpabaya ka sa buluhaton sa Ginoo, higala? How many years nga wala kay pakialam? How many years nga giusikan nimo ang imong kinabuhi nga wala ka nag-apil-apil, wala ka nag-operar, wala ka nagtabang sa buluhaton sa Ginoo? How many years? Those years are wasted. Sayang kayo. And then, have a committed heart. Commit your life today. A difference maker's belief is translated into a God-centered prayer. Mag-pray ka, dili lang imong sarili, imong ampuan, but include ang kalibutan, include ang katawhan, nga unta kaluyan sa Ginoo, maluwas ang mga katawhan, o ang mga kaenakan sa Ginoo maging madasigon, maging makinabuhi, nga usa ka klase a God-centered kind of life. Number 2, a difference maker's belief translated into promise-oriented prayer. Remember nga ang atong Dios na siya promise para kanato. We need to claim it. I-claim nato kana. O kung gamhanan ang Dios sa una, gamhanan usab siya hangtod karon. Kung naka-perform siya og mga miraculous things before, He can also today maka-perform siya. And last, a difference maker's belief translated into action-related prayer. Dili lang nga taman sa pag-ampo kung unsay gisulti, but i-translate siya diha sa pagkinabuhi. Action-related prayer. Brothers and sisters, hinaot pa nga nag-istorya ang Dios diha sa imong kasing-kasing karon. Have a compassionate heart, a repentant heart, and a committed heart to God. May God bless us all.